Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapalain ng Panginoong ating Diyos na nag-anyaya sa atin sa piging ng buhay na walang hanggan, ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tuwing tayo'y nagdiriwang ng Eucharistia, tumutugon tayo sa panyaya ng Diyos sa piging ng kaharian. Tumigil tayo saglit at tanungin natin ang ating sarili kung ang gayak ba nating espiritual ay alinsunod sa kabanalan ng ating pag-aalay. Para sa pagpapabayaan naming pahalagahan ng aming panglinggong pagsamba ng pamayanan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa higit naming pagpapahalaga sa ibang mga gawain kaysa sa panglinggong banal na misa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming pangungunyon nang wala sa angkop na disposisyon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos ako, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod ng panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang.
Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako ay nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nararanasan ko ang maghikahos. Nararanasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at ang kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat na natagpuan. Masama't mabuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya, hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas.
Dooy mananangis siya at manggagalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kapanalig at mga kapatid na sumusubaybay sa ating misa, at itong ating banal na misa ay para din sa darating na linggo, ang mga babasahin at ang ating ebanghelyo. Kung atin pong napakinggan ng maigi ang mga pagbasa, ito'y nagpapatungkol sa paanyaya ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay laging may paanyaya sa bawat isa sa atin, araw-araw sa ating buhay. At ito'y matingkad po ang banal na piging na mistulang ang kaharian ng Diyos mismo rin ang lumalapit sa tao. Sa anong paraan po? Sa pamamagitan ng banal na misa. May handaan. At ang handaan na ito ay ating ginugunitang dakilang pagmamahal at awa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na nag-alay ng buong buhay niya. Para saan po? Para sa ating lahat. Para sa ating kaligtasan. Kaya nga po, ang banal na piging ay hinantulad sa isang kasal kung saan may pagdiriwang at kagalakan. At ito rin ang magiging disposisyon nawa ng mga dadalo, ng mga inimbitahan. Kaya nga lang po, kung ating nakita at narinig ng maigi, lahat ng mga inimbitahan na bigyan ng paanyaya ng ating Panginoon, ng Diyos, hindi lahat ay tumutugon ng bukal sa kanilang loob at sa kanilang puso. Dahil po bakit? Anong mga rason po? Kung atin namang ihambing sa realidad ng buhay, nangyayari ito sa katotohanan po. Ang mga tao na imbinitahan ay para sa lahat nawa, ngunit hindi nakakadalo ang iilan o ang karamihan marahil, hindi naman lahat, dahil sa rason una, sa mga gawain, pangalawa, sa mga pangangailangan na material. Kaya nga po, malaking hamon po ito na kung ating babalikan sa unang pagbasa, ang paanyaya ng Diyos ay patuloy. Nais ng Diyos sa ating buhay ay dahan-dahang mawala ang kalungkutan. At sa bandang huli, pagdating ng panahon, nais ng Diyos ay may katapusan ng lahat ng kalungkutan at kamatayan. Hinahangad ng Diyos na matamo at maranasan ng tao ang kasaganaan ng buhay, kasama nito ang kagalakan at kasiyahan na walang humpay. Ngunit, nasa tao pa rin kung siya'y tutugon o hindi sa panawagan ng Diyos araw-araw sa kanyang buhay. Kaya malaking paanyaya din po. Ang pangalawang pagbasa po ay nagsabi dito, ibibigay ng Diyos sa tao ang lahat ng pangangailangan mo sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ibig sabihin po, ang taong nakakalimot sa Diyos at hindi tinatanggap si Kristo ay makakaranas ng kakulangan sa buhay. Kahit pa gaano ka magsikap, magpagal sa buhay, kung wala naman ang Diyos, walang panahon at pagkakataon na tutugon ka sa panawagan ng Diyos, walang kabuluhan ang lahat ng mga paghihirap sa buhay. Kaya nga mismo, dito'y pinapakita, maghirap man sa kasaganaan o sa kahirapan o sa kawalan, pag ang tao'y nasa Diyos at naniwala kay Kristo, dadanasin niya ang palagihang pagpupuno ng grasya sa buhay at hindi mawawala ng landas ang tao'y may patuloy na pananampalataya kay Kristo. Kaya dito sa Ebanghelyo, mga kapatid, kung tinatawagan tayo ng Diyos sa ating buhay, magandang tingnan din po na marami ang tinatawag, kunti lang ang napipili. Bakit kaya po? May favoritism ba ang Diyos? Hindi. Walang favoritism ang Diyos. Sa tao lang mismo ang tumutugon, nandyan sa Kanya. Hindi ang Diyos ang nagkaroon ng favoritism, kung hindi siya'y bukas sa lahat at walang pinipili. Kaya nga lang po, ang in-expect ng Diyos na sila sa mismo ang tutugon agad ay hindi tumutugon dahil may mga bagay silang inaatupag na sa tingin nila mas higit pa
kaysa sa panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya itong mas nakakalungkot na realidad ngayon. Kaya imbes na ang Diyos ang bibigyan ng panahon at pagkakataon, sa ibang bagay na pupunta ang atensyon at ang kalakasan ng tao. Imbes ang kalakasan ay sa Diyos nang galing, ang lahat ng pangailangan ay sa Diyos makikita, pero sa sariling kakayahan, ito nakikita sa sariling pagpapagal lamang at nawawala na ang Diyos sa buhay ng mga taong nakakalimot, tumugon sa paanyaya niya. Kaya mga kapatid, kung ating pinagninilayan na maigi dito, bakit na lang ganon? Dalawang bagay ang mahalagang natingnan natin. Kung may panawagan ng Diyos, may paanyaya ang Diyos, una, kailangan ng tao may paghahanda sa sarili. Paghahanda sa kalooban at paghahanda sa panlabas din. Kaya kung tayo'y nagsisimba, kailangan may tamang pananamit. Hindi lang man sa pananamit, kung hindi ang ating kalooban, may disposisyon tayo, na tayo'y nagagalak na magsimba, hindi lang mere obligation o napipilitan ka, kung hindi kayo nagsisimba dahil gusto mong magpasalamat sa Diyos, gusto mong manalangin sa Diyos, at magbalik loob sa Kanya. So, ito ang mahalaga na ang kalooban natin, ang ating tinitingnan kung tayo'y naghahanda na tumugon sa panyaya ng Diyos sa ating buhay. So, hindi lang paghahanda po. Ang pagtugon ay kailangang kaakibat nito ang bukal sa ating puso. No? Kung tutugon tayo'y hindi nagdadalawang isip. Kung tutugon tayo'y nakahanda na rin ang ating sarili na maglingkod at gampanin ang responsibilidad, ang mensahe ng Ebanghelyo, kagaya ng pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapahayag ng pagsisisi at pagbabagong buhay sa lahat, at pakipagkaisa sa misyon ni Kristo na paglingkuran ang kapwa-tao. So iilan ito sa mga responsibilidad kung tayo tutugon at tama ang ating paghahanda. Kung ngunit magtatanong tayo, bakit pinatapon yung tao na hindi nakabihis pangkasal? Ganun ba talaga ang Diyos? Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, ang tao'y pumupunta ng walang kaayusan sa sarili. Dala-dala pa rin niya ang mga bagay na hindi kaaya-aya habang siya'y kasama sa selebrasyon o sa piging. So mahalaga po na malinis ang pananamit, ang espiritual na aspeto ng tao, na nilinis mo ang iyong buong katauhan bago ka haharap sa Diyos. Yon ang ibig pong sabihin. Dahil po pagdating ng araw, kung hindi tayo nalinisan sa kaloob-looban at tayo'y haharap na sa Diyos, sigurado, doon, hindi sa kaharian ng Diyos, ang masasadlakan ng taong pumunta o nakaharap na ang Diyos, kung hindi sa impyerno, sa apoy, kadagdagatang apoy, o sa mga madilim na lugar na hindi kasama ang kasiyahan, kagalakan, at kapayapaan. So mag-iisip po tayo, kung tayo'y lalapit sa Diyos, kung tayo tutugon sa paanyaya ng Diyos, ihanda po natin ang ating kalooban. Malinis na ba ito? Nakapagsisi na ba tayo? Nakapagpapatawad na ba tayo? At nagnanais ba tayong magkaroon ng pagbabago ang ating buhay tungo sa kabutihan? Amen. Amen. Ngayon po ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagkakatipon natin bilang mag-anak ng Diyos para sa piging ng Eukaristiya, ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng sangkatauhan at ang sa atin. Maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamayanang inaanyayahang dumulog sa piging ng pag-ibig ng Diyos, nawa ang masiglang paglahok dito'y maging isang inspirasyon sa lahat ng tao para tanggapit pasalamatan ang paanyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa tulungan tayo ng kanilang halimbawa sa maagap na pagtugon sa panawagan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, lalo na para sa mga Katoliko sa ating bansa, nawa maunawaan nila ang pangangailangan sa pamayanan ng mga disipulo alinsunod sa turo ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng higit na naaakit sa mga makamundong panghalina kaysa sa mga pagpapalaga sa Ebanghelyo, nawa maunawaan nilang ang tunay na mahalaga sa buhay ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos at pagsisikap sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon dito, para sa ating pagsamba ngayong linggo at sa ating mga pamilya, nawa makilahok tayong ang puso'y malinis sa anumang kasalanan at napapalamutihan ng pananampalataya at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pag-anyaya sa amin sa piging pangkasalan ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang kami laging magpasalamat sa gayong pribilehiyo sa pamamagitan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa iyo. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pag-alay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain
upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamayas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ama naming bukal ng buhay, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugot banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan, sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iligtas nawa kayo ng Ama ng pag-ibig at awa laban sa lahat ng masama at gabayan nawa kayo tungo sa kabanalan at kapayapaan. Amen. Tibayan nawa ng kanyang anak na si Jesus, ang aming kapatid at tagapagligtas, ang aming mga puso sa harap ng tukso at panghihina ng loob. Amen. Akayin nawa kayong lagi ng Espiritu ng karunungan sa pagtanggap ng paanyaya ng Ama at sa gayoy malasap ninyo ang kagalakan sa kanyang kaharian. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos.